Sa paglipas ng panahon ay palala na ng palala ang pagdami ng basura sa ating bansa. Atin pa kaya'y masisilayan ang ganda ng ating kapaligiran? Parang kailan lang ay pwede pang paglabhan ang mga ilog. Maraming mga bata pa ang nagtatampisaw dito. Maaliwalas ang hangin at sa tabi nito ay masarap pagtambayan kasama ang mga barkada. Ngunit ngayon ay halos wala nang makitang tubig dahil sa umaapaw ng mga basura dito. Wala na ding tumatambay dahil bukod sa masangsang na amoy nito ay maaari din tayong ditong makakuha ng iba't ibang sakit. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang ating waste generation rate. Kada araw, 61,000 million metric tons ng basura ang ating nililikha at 24% ito ay plastic. Sa paglipas ng mga taon, ang problema sa basura ay lalong lumalala at nagiging banta ito sa ating komunidad, likas na yaman at kagandahan ng bansa. Ang Pilipinas na ikatlo sa mga coastal countries sa buong mundo na malakas magtapon ng basura lalo na sa karagatan. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng Eco-Waste Coalition na kung saan ang China ang nangunguna na sinusugundahan naman ng Indonesia. Ayon kay Aileen Lucero, National Director ng Eco-Waste Coalition, na dapat palakasin ng pamahalaan ang Zero Waste at Anti-Plastic Bag Campaign. Dahil habang patuloy ang pagdami ng populasyon sa bansa, ay patuloy din ang pagtaas ng dami ng basurang plastik na napupunta sa mga dalampasigan. Anya, 15 taon nang naipatutupad ang Ecological Waste Management Act RA 9003, pero wala pa ring nangyayaring pagtalima sa mga bagay na nakakaapekto ng kalikasan. Ayon sa National Solid Waste Management Status Report 2008 to 2018 ng Environmental Management Bureau and Department of Environment and Natural Resources, nasa 56.7 ang residential waste, pumapangalawa ang commercial establishment na may 27.1%. Sinundan nito ng 12.1% mula sa institusyon at 4.1% naman ay mula sa industrial. Sanhi ng tunay-tuniladang basura sa bansa ang mabilis sa industrialisasyon, urbanisasyon at paglaki ng populasyon at ang basura na kalilikha ng polusyon na may epekto sa ating kalusugan at kapaligiran. Ang pagtatapon ng basura sa lupa man o sa tubig ay maaaring magdulot ng polusyon. Ang polusyon ay mga bagay na nakakasama, nakakapagpadumi sa ating mundo. Ito ay kadalasang nababaliwala ng mga karamihan sa atin. Maraming nakakatakot na epekto nito na kailangan malaman ng bawat isa. Alam nyo ba na ang isang sanhi ng polusyon ay ang mga nakakalat na basura sa ating kapaligiran? Ito ay nakakapinsala sa ating hangin at nagdudulot ng air pollution. Ang mga basura naman na araw-araw natin nadadagdagan ay maaring makapinsala sa lupa at tubig, na nagdudulot naman ng land at water pollution. Isama pa natin dyan ang mga hindi nabubulok na bagay kagaya ng plastic na kadalasan ay aabot ng hanggang 1,000 taon bago ma-decompose. At sa katunayan nga ay simula noong 1950s ay mayroong nasa 8.3 billion na tonelada nito sa buong mundo. Ayon pa sa mga eksperto, sa taong 2050 ay mas marami na ang kabuoang timbang ng mga plastik sa karagatan kumpara sa mga isda. Lubhang mapanganib ito at kitang-kita naman natin ang epekto nito sa ating kapaligiran ngayon. Dahil sa polusyon na may kaugnayan din sa basura, ay maaari rin tayo magkasakit na ayon nga sa datos ng WHO o World Health Organization ay nasa 7 milyong tao ang namamatay taon-taon dahil sa mga sakit na kaugnay ng polusyon. Hindi lang yan delikado sa ating mga tao, kundi sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa ating mundo, kagaya ng mga hayop at halaman. Ang ilan sa mga buhay, ilang ay nakakakain ng basura at nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay.
at ang mga halaman naman ay nakaka-absorb ng mga kemikal na sumasama sa mga tubig at hangin na maaaring maging dahilan ng pagbaba ng kalidad nito at maaari din itong mamatay. Maaari din ito magdulot ng climate change at magresulta ng mga nakakatakot na kalamidad at pati na rin ang acid rain na nagmumula sa mga usok at mga sinusunog na fossil fuels. Sadyang sanga-sanga ang mga masasamang pwedeng idulot nito sa ating kapaligiran. Sama na din natin dito kapag dumating ang malakas na ulan, ay maaaring magkaroon ng baha. At isa ang basura kung bakit nagkakaroon ng baha. Ang mga nagkalat na basura sa ating lansangan na nauuwi sa pagiging barado ng ating mga kanal pag dumating ang tag-ulan ay magre-resulta ng pagbaha. Kadalasang pinagmumulan ng pagbaha ay ang mga nakabarang basura sa mga ilog, estero, kanal, ilog sapa at iba pang daanan ng tubig. Mahalaga ang matukoy kaagad ang suliraning ito upang masolusyonan o maagapan, sapagkat sa kinalaunan ay maaaring ikasira ng pamayanan dahil sa patuloy na pag-unlad at pag-usbong ng malalaking industriya at ng hindi mapigilang pag-unlad ng ekonomiya. Patuloy na nasisira ang biodiversity o ang pagkakaiba-iba at ang pagiging patangi-tangi ng lahat ng anyo ng buhay na bumubuo sa kalikasan. Ngayon naman ay dumako tayo sa waste management. Ano nga ba ang waste management? At ano nga ba ang epekto nito sa ating kapaligiran? Tungkulin ng tao na alagaan at pagyamanin ang kapaligiran, kasabay ng lumalalang climate change at global warming. Lumalala rin ang masamang kalagayan ng ating kapaligiran. Ayon sa National Solid Waste Management Commission ng Pilipinas, nasa 3 milyong tonelada o mahigit 1 milyong truck ng basura ang naiipon sa Metro Manila kada taon. Sinasabi nga sa 25%, ito ang basurang naiipon sa buong bansa at ang pangunahing dahilan nito ay ang lumulobong populasyon. Subalit, ayon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000, RA 9003, hindi lahat ng basura ay dapat mapunta sa mga landfill. Sa bahay o barangay pa lamang dapat ay nahihiwalay na ang mga nabubulok, hindi nabubulok at maaari pang mapakinabangan. Dahil sa maling pagtatapon ng basura, nagkakaroon ng problema sa ekolohikal na aspeto ng kapaligiran. Maraming ang hayop sa dagat ang namamatay sapagkat nakakakain o pumapasok sa katawan nila ang mga basura. Bukod dito, ay nawawalan din sila ng tirahan sapagkat nasisira ang mga coral reefs. Nakokontamina ang hangin, tubig, maging ang lupa. Sa mga negatibong epekto, nagsasagawa ang mga pamahalaan at iba't ibang samahan ng mga programa at pamamaraan upang kanilang malaman ang wastong pagtatapon at ang tamang pagbubukod ng mga basura. Ano nga ba ang waste management? Ang waste management ay ang akamang termino sa wastong pangongolekta, paglilipat, pagtatapon o paggamit at pagmumonitor ng mga basura ng mga taon. Nasagawa ito upang mapangasiwaan ng maayos at upang makaiwas sa masamang epekto ng basura at sa kalusugan. Kapaligiran, maaaring mabawasan ang basura sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa upang ang bawat isa ay magkaroon ng isang kaginhawaan at masayang pamumuhay. Tulong-tulong tayo sa paglilinis at panatilihing malinis lagi ang ating lugar upang malayo tayo sa anumang sakit. Isa rin dito ang paggamit ng 5 R's of waste reduction. Refuse o ang paggamit ng single-use plastic. Reduce o ang iwasang pamimili ng mga hindi kailangan. Reuse o ang gamitin muli ang mga bagay imbis na itapon ang mga ito. At ang recycle. ROT
Magsagawa ng composting para ang mga patapong pagkain tulad ng mga balat ng gulay at prutas ay magamit bilang pataba ng lupa. May every monthly may 2 session kami. Tapos sinasabi ni Kapitan na kada purok namin maglilinis kami ng nasasakupan namin every monthly or weekly pwede rin. Ayun lang, at saka yung programa ng kalinisan dapat panatilihin. Paano po natin mapapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran? Siyempre, mapapanatili ang kalinisan sa ating kapaligiran ay huwag magtatapon ng basura. Then, pag nakakita kayo ng basura, kailangan pulutin at itama sa tamang lalagyan. Napakalaking hamon ng basura sa ating bayan. Saan mang dako ng Pilipinas, nagkalat ang mga tambak na basura sa mga ilog, kalsada, kagubatan, at lalo pa sa mga urbanisadong lugar. Ilan sa mga pangunahing sanhi ng problema ay ang kawalan ng disiplina ng mga mamayanan, maling pamamahala sa basura, at ang kakulangan sa edukasyon tungkol sa proper waste disposal. Marami pa sa atin ang hindi pa nakakaunawa kung paano tamang itapon ang basura at kung paano mag-recycle. Dapat magsagawa ng masusing kampanya at edukasyon tungkol dito upang maipahayag ang kahalagahan ng responsible waste disposal. Kulang din ang mga basurahan sa ating mga pampublikong lugar, gaya sa mga daanan o sidewalks, at mga public space gaya ng parke. Kaya mas maganda kung ito ay dagdagan at mas higpitan ang pamamahala sa waste segregation dahil nakakatulong ito upang mabawasan ang problema sa basura. Dapat din magkaroon ng mas maigpit na implementasyon ng mga batas na naglalayong pigilan ang ilegal na pagtatapon ng basura. Para malayo tayo sa sakit, sa dingge, ganun. Dapat pagid, malisang mga kalsada, ganun, para tiling malusgong katawan. Para malisang kapaligiran. Saka malayo tayo sa sakit na dingge. Alam nyo naman, sa buong ito, puso ang dingge. Kaya dapat yung mga na konstituin natin sa barangay, dapat palinis ang loob ng bakuran nila. Saka yung mga buti na may basura na, dapat tanggalin yung tubig dyan para hindi magkanak yung mga lamok dahil nagsisimulang sakit. Saka palaging magugas ng kamay. Unang-una, para matulungan ang pamahalaan o barangay sa pagresolba ng basura, kailangan natin ang kooperasyon ng bawat isa at magtulungan. Halimbawa na lamang kung nagsasawa sila ng meeting tungkol sa basura, lagi tayong sumama o lumahok para alam natin ang mga hakbang na gagawin. Mahalaga ang papel ng pamahalaan at lokal na komunidad sa atin at bawat isa sa atin sa pagtugon sa ating problema sa basura. Ang pagbaha, polusyon at mga sakit na ating nakukuha sa mga basura ay ating maaagapan kung tayo ay magkakaisa. Ngayon, nararanasan na natin ang masamang epekto ng mga basura ay matuto na tayong mahalin ang kalikasan. Sama-sama natin sagipin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon at alagaan natin ang ating mahal na planeta na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Bombastic Side-Eye.